Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Mujikiwis Dalisay Santos, aka Doc Muji or Doc Pogi. And I will be your host ng ating Fish Talk sa NFRDI Siyentista Ikonsulta. Now, gaya po ng pangalan ng ating palatuntunan, ang Fish Talk ay tatalakay sa mahalagang issue na nakakabit sa fishery sector. At bilang kami po sa National Fisheries Research and Development Institute or NFRDI, ang Fisheries Research Arm ng Department of Agriculture. Kami po ang magpo-provide ng sagot sa pamamagitan ng siyensya. Science will provide the answers, ika nga nila. At para po sa episode na to, ang ating paksa ay iikot sa nagbabagang issue. Ito po ang climate change patungkol po sa sektor ng pangisdaan. So, ano ba ang issue na ating tatalakayin ngayong araw? Well, earlier this year, sa ikalawang SONA ng ating presidente, si President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., inulit niya ang kanyang posisyon sa climate change, kung saan binigyang diin niya ang angkop at responsabling aksyon upang pagaanin at iakma ang mga epekto ng climate change sa pagbuo ng progresibo at sustainableng komunidad. Sabi niya, climate change is now an important criterion in our integral national policies, in planning, decision-making, up to the implementation of programs. At binigyan din niya ang pangangailangang isama at palakasin ang pagsusuring nakabatay sa agham, science-based research, ika nga, bilang isang epektibong pamamaraan na makakaapekto sa interes ng mangingisda, pangisdaan at ating yamang tubig. Ayan, at para tulungan po tayong himayin ang paksang ito at alamin na rin ang estado ng climate change sa Pilipinas sa larangan ng iba't ibang fields, ay makakasama po natin ang dalawang eksperto. To be more precise, ang dalawang bagong career scientist one dito sa NFRDI. Una po sa lahat, si Dr. Ulysses Montojo, aka Doc Yuli. Chief ng Fisheries Post-Harvest Research and Development Division ng NFRDI. Doc Yuli, hello po sa inyo. Magandang hapon, Doc Muji. Ayun, matagal na rin nating hindi ginagawa ito. No? Dati ay Scientist 2 ka pa, ngayon Scientist 5 na. Po, maraming salamat, Doc Yuli. Kaya na idol kita eh. Totoo ba yan? Totoo po yun. Now, of course, sa tabi niya ay isang napakagandang dilag, no? Si Dr. Minerva Fatime Ventolero. Ng Aquaculture Research and Development Division. Yeah, Okay? good afternoon and Hello? good afternoon sa mga viewers ng Fish Talk. Ayan, ako. Thank you Doc Yuli at Doc Min, no, sa pagsama po dito sa Fish Talk. Now, ang paksa po natin, gaya po ng nabanggit ko, ay tungkol sa climate change at ang epekto nito sa Pilipinas in general. At himayin na rin natin ang epekto ng climate change sa inyong specific field, kay Doc Yuli sa post-harvest and then sa aquaculture. Ano po ba ang masasabi nyo dito sa paksang ito? Paano po kaya nakaka-apekto tingin nyo yung climate change sa supply ng isda? Kasi di ba sabi ang climate change nagbabago ang panahon. Doon sa pagbabago, sabihin minsan umuulan, ngayon hindi na, or yung hindi umuulan, tagtuyot, biglang umuulan. Paano po ba nakaka-apekto yung sa supply and therefore sa post-harvest facilities? Okay, sa post-harvest, siguro dalawang punto yung pagtutunan natin dito. Una-una yung teknolohiya na gagamitin natin. Okay. Pangalawa po yung food safety, no? Sa larangan ng teknolohiya at mga practices, kailangan natin na magawa natin ng paraan, no? Ma-improve pa natin mga existing technologies natin na maging adaptable siya sa climate change. Oo nga, kasi nga nagbabago yung panahon. So kailangan baguhin din natin yung teknolohiya natin.
natin. Tama po, opo. And isa pong epekto din nga ito dahil sa pagbabago-bago ng temperatura at kalidad ng tubig, may epekto po yan sa quality ng fish po natin. Sa paanong paraan, Doc Yuli? Yung texture, yung Ganun ba yun? yung lasa, Okay. yung shelf life. Interesting. Oo. Shelf life meaning yung pag pinrocess natin, mas konti na lang yung pwede natin siyang i-preserve para kung ganun ba. Opo, saka yung haba ng preservatives, no? Okay. Isa po pa pala ay dapat tunan natin ng pansin ay dahil sa pagbabago-bago ng temperatura, Oo. iba din po yung mga humidity natin, which is ideal po sa production ng mga pathogenic microorganisms, no? Okay. So, So, pag nagbabago yung panahon, may posibilidad na dumami yung bacteria, Yes. germs, so therefore makakasama yun sa tao pag Opo. hindi tinignan. Oo, so kailangan maging alerto tayo sa mga emerging food contaminants. Oo. Lalo sa Brought about by the change in temperature, Oo. humidity, moisture, mga ganyan. At the same time, siyempre pag kung mapapansin natin, no, pag pabago-bago din yung temperatura, dumadami din yung mga parasites. Sa aquaculture naman, Doc Min, ano ba yung nakikitang epekto ng pabago-bagong panahon sa aquaculture production, etc. sa bangus ba yan, sa tilapia? Ano po ba ang nakikita natin, Doc Min? Actually, natako na po ni Ganun ba? Oo, kadugtong yung sa Oo. post-harvest. So anyway, Dagdagan mo na lang din. No? Dadagdagan ko na. So anyway, so pagdating sa aquaculture, well, essentially kasi syempre pabago-bago yung, as you mentioned, pabago-bago yung climate, Minsan mainit. temperature, yung oo. mainit, Ganon. So, oo. one of the, I think, parang common na conception, like for us and also sa ating mga viewers, is yung rising temperature. So, that means, like, for example, dun sa mga observations sila Doc Yuli sa post-harvest na pag pabago-bago yung temperature, nag-iba din yung may mga cases na titignan kung saan yung humidity and nakaka-apekto sa kanilang post-harvest activities. Sa aquaculture naman, at in general, sa habitats of yung mga ating mga kaisdaan, higher temperature pwede rin maka-apekto sa kanilang environment, habitat, and also yung biology. So, kung kaya na silang nanganak, kasi it's highly dependent din kasi sila sa temperature ranges, tapos yung higher temperature pwede rin maka-apekto sa kanilang environment in terms of yung, for example, yung dissolved oxygen o kaya yung mga salinity ng na environment. So yung environment nila naapektuhan. So pati sila maapektuhan din. so, Parang ano pala yan, Doc Min? Parang tao din ba? Siyempre kung nainitan ka, 'di ba? Hindi yung pakiramdam mo hindi maganda. So therefore hindi ka optimum kung gumalaw, 'di ba? Ganun po parang ba yung 'yun? example mo before sa mga anak mo. 'Di ba? Parang Pagpalipit sa aircon. di ba? So especially kung hindi naman sila wala silang aircon, paano ngayon sila manganganak ng maayos, for example. Therefore, maapektuhan yung production natin. Yeah, so that's just one aspect, but that's important aspect. Tapos pag wala ka ng production, wala ding ipo-post-harvest ito. Wala din po siyang itadaing. So wala rin pong ipaprocess ng mga products. So, kung ganun po pala, no, parang isang aspeto pa lang yun, temperature pa lang. Meron pa tayo tinitignan na rainfall din, sobrang dami ng ulan. Meron ding kung ano pang, sabi nga yung humidity, moisture, etc. Sa inyo pong mga field of expertise, ano po yung parang pwede natin gawin para medyo maibsan naman ng konti yung nakikitang epekto na yun, Doc Yuli? Sa inyo po, may mga research work po ba tayo na naiisip or mismong ginagawa ngayon para ma-address yung ganong klase? Siguro sa post-harvest po ay dapat tutukan natin unang-una yung mga infrastruktura. No? Okay. Maging climate change, resilient tayo. Yung cold chain process natin, at ibayuhin din po natin. Okay, ibig sabihin, kailangan meron tayong mga cold storage facility. Opo. Na hindi naman dapat magandang pagkagawa kasi baka pag dinaanan naman ng bagyo. Yun nga po. So ilalagay natin sa pwesto na maayos, na hindi binabahaan. Tama po ba yun? Oo, pati po yung mga transportasyon natin,
Okay. Para hindi po ma-disrupt yung ating supply chain. Oo. Pangalawa po, siyempre yung ating pong mga methodology. Yeah, oo. Dapat Sa maging pagpaprocess. innovative po tayo. Innovative, oo. Oo. Siguro tutukan na rin natin yung mga preservatives natin. No? Oo. To sustain nga. Oo, sabi mo kanina kasi, Doc Yuli, kung sobrang init ng panahon, may posibilidad na dadami yung bakterya. Maggots. Tapos, may uod pa. Oo. Tapos, yung shelf life niya pwedeng umikli. Opo. No? Or Opo. madaling masira. Oo. So, meron po ba kayong ginagawang teknolohiya o naiisip ng mga methodology to address that? Siguro ngayon, we are doing some research pa. No? Okay. So actually, bago lang yung NFRDI. So we have just started our programs on food safety. Food safety, tinitignan po yun. Opo. Doon. Opo. And then, pati po sa mga packaging, no? Dapat naging oo. innovative po tayo. Okay. No? Yung mga gamit natin ng packaging sa mga food natin na hindi basta-basta siya masira, no? Dahil sa climate change. Oo nga, and hindi lang sa atin na consumer, di ba pag nagkaroon ng sakuna dahil sa climate change, kailangan may ready food din tayo. Yes. Diba? Yung sabi, nabanggit nyo kasi yung packaging. Oo. Kailangan maganda yung packaging na yun, hindi kagad masira, para kung may sakuna man dahil sa climate change, naka-ready tayong ibibigay sa mga kababayan natin na nagsasalita. Tama yan, Doc, yung mga ready-to-eat food. Yan, oo. Ginagawa natin ngayon yan. Ready-to-eat food para yun nga, climate change pa rin ang punteriya in terms of adaptation and also for disaster. Pamigay sa mga evacuation center. Correct. Ako, exciting yan, Doc Julia. Tuloy-tuloy niyo po sana yan. Sa inyo naman, Doc Min, meron ba kayong specific na proyekto, for example, na para i-address yung yun nga, di ba, isang prediction, masyadong tataas ang temperatura, mainit. So, imagine ko, for example, yung tilapia, yung bangus, ang init-init, tapos naka-cage sila. Paano na yung production natin? Hindi sila manganak ng maayos sa sobrang init. So, may mga programa ba kayo dyan? Halimbawa, tungkol sa init. Okay, so for example, sa aquaculture, particularly yung to address yung higher temperatures, so nagkakaroon ng changes. So, like what Doc Yuli said, na maraming mga areas na pwedeng magkaroon ng innovation and research kasi kailangan naman talaga yun for aquaculture as well. So, for us, for example, currently merong project yung NFRDI. It's a verification of CLSU sa aqua shading. Aqua shading. Okay, so aqua shading yung natawag sa kanya. So, ano po ba yun? So, ibig sabihin na yun is you build like an aqua shade or a shade dun sa pond. So, nandun yung yung tilapia breeders mo, okay? Tilapia rin inaalagaan mo. But hindi ba naka-shade ngayon ng mga tilapia? Well, so far kasi yung common na ginagawa is wala namang shading. Okay. So, yeah. Tinted yung sa lamin. So, wala sila. Hindi pa nagsishade yung tilapia, no? Hindi pa. So, hindi pa pwede. Wala pa rin. So, ngayon, dahil sobrang init ng panahon, naisip na kailangan mag-aqua-shade. So, yun yung one way to address na baka by doing that, you reduce the temperature. So, that way, parang yung temperature ng pot, for example, is optimal para dun sa tilapia na nandoon, na inalagaan so that you can have continuous spawning. Nabanggit mo kanina, verification. Ibig sabihin, ready na yung technology na to, tapos ang NFRDI ay pinapalaganap. Tama po ba? Yes, so verification siya for now. So it's in Batangas and in tinetesting sa field. Yes. Pero sa laboratory, may nakita bang... So, natapos na actually. So, it's may nakita bang epekto yung aqua shading? Yes. So parang it reduced the temperature dun sa pond like 3 to 4 degrees. Tapos? Which is optimal para dun sa, sa ating mga tilapia. May nagkaroon ba ng relationship sa panganganak? Dumami ba yung mga in a way, I think the production was better. So, I guess that's why it's a verification. Okay. So that it's verified to be really useful. So, pwede na siyang ibang areas. Yes, but that also sa ating mga small scale farmers kasi sila yung usually more affected with climate change as compared to siyempre yung mga industrial scale na So, na-imagine ko, Doc Min, kung yun nga, in a few years, at sobrang init at kung simpleng shade lang, gaganda yung atmosphere ng tilapia, magiging optimal yung temperature. So, yung production natin mukhang
kahit papano ay mag-maintain or even tataas Yes. because of that. Mahal ba to, Doc Min? Or Or simple lang siya? Hindi naman siya, super high-tech. So, I think the design is, yung, nasa isip nila yung small-scale farmers. So, okay, napakaganda niyan. Oo. Para affordable at kaya naman nila gawin. Oo. So, simpleng materials lang para, imagine ko, net ba yung Yes, lalagay? yes, parang Parang green green. net. Green. Parang green net. So, Okay. So, exciting yan, Doc Min. At Yes. hintayin natin yung magiging resulta. I think merong publication about it or like a news Right. for that project. So, Verification, if interested yung ating mga viewers. Yeah, they can sana read. talaga maging successful yung verification so that ma-upscale natin sa Philippines as well. And hindi naman problema, hopefully si Doc Yuli at least sa Yes. tilapia supply niya para ma-innovate yung kanyang. Para meron full yung packaging. daing na tilapia. Oo, So, RTE kami. Ano ba yung Ready to eat food. Wow! May pangalan pala yung Doc Yuli, RTE. hindi RTW, di ba? Ready to wear naman yung meron RTW. yung ready to eat. Ready to eat Oo, food. ready Yan, to ako eat. exciting yun. Maganda. So, magkadugtong mga kababayan yung kanilang research at mukhang sakto na ma-address yung ilan sa perceived impacts ng climate change, pagbabago ng panahon, lalo na sa temperature. Last message na lang siguro sa ating mga viewers patungkol sa climate change, ano ba nakikita nyo in the future, meron ba kayong gusto sabihin sa kanila in terms of their support or whatever that you want to message to them. Sige, Doc Yuli. Sa ngayon po ay talagang tinututukan namin yung iba't ibang teknolohiya na patungkol sa fish drying, no? Okay. Hindi lamang doon sa mga machineries, pati po doon sa mga practices natin, no? Okay. So, evaluate po natin alin po yung climate resilient at yun po ang ating aayusin at i-recommenda po natin sa mga processor natin. Pangalawa po ay we are doing a surveillance and identification, kasama na rin po yung risk assessment doon sa mga emerging na mga pathogenic binanggit mo kanina. microorganisms po na Pwedeng pagdulot ng climate change impact. opo. At sa atin naman pong sektor ng pangisdaan, dapat tayo ay magkaisa, no, yung mga research at patuloy po tayo makipag-ugnayan sa mga research institutions. Open po ba kayo, Doc Yuli, sa collaboration? Kung sino man may interest? Yes, oo, kasi alam mo naman yung yan climate change, hindi masyado naming forte yan. So we need more collaborations, no, with Umpisa pa lang. SUCs man or other research institute, no, to come up with a holistic approach, no, towards the improvement of fisheries sector po sa ating bayan. Yun, napakaganda, Doc Yuli. Doc Min, ikaw naman, any parting words sa ating mga nakikinig? Of course, so in similar sense naman dun sa message si Doc Yuli, we are open to collaborations and continued research. But I think for me, for the young ones, sa mga kabataan, sa ating mga college students, to explore also your opportunities for on-the-job trainings. Like for example, dito sa agri-fisheries. I know very attractive din naman yung research in health, yun. But then, we also have a lot of research opportunities and trainings that will benefit you but also will benefit us. Kasi para maipakita na rin lang sa inyo yung mga iba't ibang ginagawa dito sa NFRDI na research that would be very helpful and it might inspire you to also consider career sa research, especially in fisheries. Ayan, ako, ating pong pasalamatan muli ang ating dalawang guest. Ano po, si Doc Yuli at si Doc Min. Palakpakan po natin sila. Isa na naman pong napakahalagang paksa ang ating tinalakay ngayong ating session for our fish talk tungkol po sa climate change at epekto nito sa post-harvest at sa aquaculture. Muli, maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo para po makapagbigay ng linaw pa sa ating mga viewers. Now, sana in the future ma-invite po namin kayo ulit dito sa Fish Talk. Lalo na po pag meron ng
mga matitinding resulta po yung mga projects nyo na kasalukuyan po ginagawa. At may cake na. May cake na. Opo, Oo. maglalagay na po tayo ng cake sa susunod. Oo. Okay. Maraming salamat po. Again, palakpakan po natin si Doc Gilby. Thank you. Thank you. Ang issue ng climate change ay malaki ang epekto sa level ng seguridad sa pagkain ng ating bansa. Sa sektor ng pangisdaan, ang climate change ay essential for sustainable fisheries management upang tayo ay makadevelop ng adaptive strategies to mitigate the effects of climate change on fish stocks. At ayon na rin sa ating pag-aaral, isa sa pinaka-vulnerable o vulnerable sector ay ang fishery sector. Gawa ng ang fisheries po, ang mga fisher folk ay sila po ang palaging dinadatnan ng mga kalamidad at bagyo at isa po sila sa tinuring na pinakamahihirap na sector sa Pilipinas. So napaka-vulnerable po talaga ng fishery sector kung kaya't kailangan nating tignan paano sila tulungan sa naaambang epekto ng pagbabago ng panahon. Kaya po nagpapasalamat kami sa lahat ng partner agencies and institutions ng DA, NFRDI na patuloy nakikipag-isa sa aming research and development initiatives and programs, especially patungkol po sa climate change adaptation. At para sa mas malawak na impormasyon ukol sa Philippine Fisheries R&D, bisitahin lamang po ang aming website sa nfrdi.da.gov.ph. I-like and i-follow nyo din po ang aming social media accounts for the latest news on fisheries R&D. Facebook page po sa NFRDI Philippines, sa Twitter po at @DA_NFRDI and sa aming YouTube channel, ayan, sa NFRDI Philippines din po. At kung may mga tanong at issue na gusto po ninyong linawin namin, maaari din po kayo magpag-ugnayan through our social media accounts. This is Fish Talk sa NFRDI Siyentista y Konsulta, where science provides the answers. Hanggang sa susunod na episode po natin, ako si Doc Muji, aka Doc Pogi. Fish out!